Praise God. Praise the Lord. Okay na ba? Thank you. Praise the Lord, amen? Mahal na mahal po natin si Lord. Truly, the Lord is so good. And it's good to be in the presence of the Lord. Actually, lalo-lalo na sa akin, I just felt a lot of parang freedom. At the same time, joy, peace, everything. Dahil po, nakita ko uli kayo, mga kapatid. No? You are my inspiration. Inspiration ko kayo in everything that I do for the Lord. At mamaya ko na po ikikwento yung mga sinabi ni Pastor Robert. Nangilabot ko dun sa huli. Okay. At, okay, before I start, yung pong mga nasa back, at can I ask you to please move forward? Kasi yan po ang ating tema ngayon. Please move forward. Okay, yan po ang ating tema ngayon. Moving forward. Hallelujah. Praise po Panginoon. I just like to thank yung presence na ating mission director, Bishop Dario Mali, ang ating international director, Pastor Romy, who experienced firsthand kung ano nangyari sa buhay ko. Nakita niya kahapon. At wala ba ba? Test. Test, test. 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 Okay na ba? Okay, the Lord is so good. At I really thank all the pastors. Truly, ang iyong mga panalangin sa akin, keep me standing for the Lord. I really felt yung inyong mga prayer sa akin. Truly, in my circumstance na kinalalagyan ngayon. Na-feel ko yung prayers niyo sa akin kahapon. Kasi po, dahil sa inyong panalangin, sabi ko, gigising ako ng maaga. Pero nasobrahan yata yung mga prayers niyo sa akin. Late akong nagising. Napasarap ang tulog ko. Dahil sa salamat po sa aking mga kapwa ko magagawa kay Lord. Truly, I can feel your love for me always. In spite na kumisan hindi ko kayo mapapinturan na po. Thank you so much. Even to the brethren, mga kapatiran na kumisan, nasanay na huyata sa akin. Na yung cancellation sa oras ng time mismo. So salamat po, because of you have a very big heart. I will go on, moving forward. Actually, yung message, everything fits sa aking message and I am praying for the Lord na pag sinend ko po siya sa inyo, would you give me a big yes? Okay? Bigyan po ninyo ako ng tenga because 3 weeks ago, I prayed for my message na isi-share ko sa inyo. And the Lord spoke to me na God will speak to your heart. And I'm assured of that one, that while I'm speaking the word, maybe this one is for you. So huwag niyo siyang i-miss. I pray give me an ear. At hayain mo open kayo. The words of the Bible will be there for us. Okay? So we will start. Thank you, Jesus. Okay? Let's close and bow our heads first in prayer. Thank you, Heavenly Father. We love you so much, Lord. We love to serve you wherever you lead us. Wherever you move us, Lord. Father, you are a God who is always moving forward. Thank you, Lord, sa kusigaya, Lord God. Na na-envision nila ang word na ito to move forward. Salamat sa kanilang pastor, kay Pastor Robert. Sa mga kapatiran dito, Lord. That they envision this one. They know that they are made the righteous, Lord God. Nung sinabi lang, ito yung tema nila. They are going to move forward and nothing will stop them. And we declare, Lord God, all of us, your children, Lord, tinawag mo kami, Lord God, to move on. Go on. Cross over. Move beyond your borders, Lord. Dahil kasama ka namin. And we pray, Father, again as we hear your word today. Lord, I ask you, Father, anoint my lips. Give me words on my lips. At kaya mo, bigyan mo rin sila ng mga tenga, Lord, na mga panig ng word mo. Give them a heart, Lord God, na paglalagyan nito, Lord. And I ask, Father, for peace for every houses, for every Lord, iniwanan nila, Lord God, upang makapakinig sila ng word mo, Lord God, peacefully. And Father, in everything, we give you all the glory. In the mighty name of Jesus.
We love you, Lord. In Jesus' name we pray. Everybody say, Amen. Come on, let's give up that offering to God. Okay, ang text po natin is Kuya Ike. Prepare na ba? Hindi pa rin? Okay. Philippians chapter 3, verse 12 and 14. Okay? Please open your iPad and Bible. Amen. Yung mga may iPad niya, you can open it. Philippians 3, 12. Mukhang ganun yata kayo sa church, ano? Please open your iPhone. Hindi na Bible eh. Mukhang puro di iPad na lahat, ano? Yung iPhone. Pero masarap pa rin ang dati. Okay, Philippians chapter 3, verse 12 and 14. Sabi ni Paul, okay, not that I have already obtained all this, or have already been made perfect, but I press on to take hold for that which Christ Jesus took hold of me. Rather, sabi sa verse 13, I do not consider myself yet to have taken hold of it, but one thing I do, forgetting what is behind and straining toward what is ahead. I press on toward the goal to win the prize for which God had called me heavenward in Christ Jesus. What a marvelous word it was. Coming from a man na pag-iisipin mo nasa kanya na lahat-lahat. According nga sa gospel ni Pastor Romy, di mo pala. According sa kanyang information na nabanggit sa akin, Paul is just on the end of kanyang ministry. Almost 40 years of ministry. Many pastors na nabuild niya na. Ang dami niya ng churches na naitayo. Ang dami niya nang nagawa. Ang dami ng church fathers na nagawa niya. But still, he still declared, sabi niya, one thing I do, I press on. I'm still moving forward. Bagamat yung time na to, masakit na yung mga paa ni Paul. Almost 70 years old na siya rito. At halos hindi na siya may galaw. Kung isipin natin, dapat na siyang pahinga. Pero ang word niya, I press on toward the goal. What makes Paul move? Meron siyang ganong klaseng attitude sa heart niya. In spite of all the victories, in spite of all the blessing, meron siyang ganong attitude sa heart. There's something in the heart of Paul that if we can only catch yung word niya, yung kanyang attitude, yung nalalagay ng Lord sa heart niya, if we have that kind of heart na meron si Paul, we believe we can move forward whatever our circumstances, kahit anong kalagayan natin sa buhay, o anong problema hinaharap natin, we believe we can move forward. Amen. And that's yung message natin, is how to press on, how to move on. Bayron po, ang buhay natin ay parang seed. Tingin ko nga sa buhay natin, para tayong mga CD recorder eh. Alam niyo ba sa CD, yung lumang CD, meron doong fast forward, meron doong backward, at yung mga pinipindot. Yung iba doon, ang buhay nila parang fast forward eh. Pag pinindot mo, naku, ang bilis na mo. Atsikotsi. Hindi ka makakahinga sa kanila. Pero sila naman, pag preno mo sila hindi hihinga. Kaya yun ang kanilang life. Very fast. Everything dito is very fast. Yung iba naman, puro backward yung kanilang life. Gusto lagi backwards. Para nila, alam niyo yung mga CD tape natin doon, di ba? Alam niyo yun? Kuha ka ng pencil, tapos pag may kanta kang paborito, di ba? Gusto mo rewind lagi. Rewind. Mahilig ka na ganon. Yung iba naman, mahilig ng ano. Dahil di CD na ang ginagawa niya. Gusto niya yung medyo style niya talagang mahal. Ang hilig niya laging pindutin doon sa kanyang CD, yung kanyang random. Kung anong marinig na, yun na. Kung bisan masaya, okay. Kung bisan magulo, okay. Random. Mahilig siya sa ganun. Messi, sanay siya sa magulo. Naalala ko nga sa kaysa namin, ako hindi ako magtrabaho ng kalat-kalat. Ang yung amo ko, pag nagtrabaho siya, sobrang kalat at payapa siya daw. Kaya pa siya. Ibig sabihin, may nangyayari. May mga tao kong ganun. At iba-ibang klase, buhay natin. Para tayong mga CD. Yung iba naman, ang lagi niyang pinipindot sa CD, yung repeat. Repeat. Tapos na yung kanta.
Ano pinapakinggan ko? Yung paborito ko. Ang buhay natin, kung isang parang CD. Pero ang pinakamasarap na buhay, alam nyo yung pag pinindot mo yung play lang. Pag nag-play yun, smooth. Ang buhay mo magiging smooth. It's like a smooth as a... Pag pinakinggan mo yung mga arrangement ng song, ang sarap pakinggan. And we'll pray that our heart, as we move forward, will be like that. Amen? Na pag piniplay ang buhay mo, smooth lang. Smooth siyang dumadaloy. In spite of all the trials, the problem, anything that comes your way, para kang isang don't play yun. Na ang sarap pakinggan, magsimula ng umpisa hanggang dulo. Amen? Naalala ko yung aking professor sa college. Meron akong professor sa college. At itong professor namin ay isa napakatalino. Sobrang talino. Third year college ako, kumakuha ng engineering. At bilib kami sa, ano na to, sa professor namin na to. Kasi alam niyo, sobrang talino niya. Pinapakita niya sa amin na gumagawa siya ng mga chori. May bago siyang chori. Alam niyo bakit? Hanggang 5th floor ng aming building, aakyat siya. At alam niyo paano siya makyat? Pabaliktad. Hanggang 5th floor yun, ginagawa niya yun. Ang tingin namin sa kanya, sabi niya, mapuprove niya daw na hindi siya nahihirapan sa gano'n. Kaya ginagawa yung bakit siya. Hanggang 5th floor. At sa tingin natin, kaya nyo, tama ka yan. To move forward, you need to move backward. Yun ang kanyang principle eh. At hanggang ngayon, inisip pa rin namin kasi wala pa rin kumukuha ng kanyang chori. Ang mga tao ngayon, pag pinapanood ko, abante pa rin eh. Wala pa rin patra. Kuha ni Michael Jackson. Kasi Michael Jackson lang, gumaya nun. So, marami pong life is parang ganon. Moving forward, kung minsan ang key nila to move forward is to look back at their own life. Yung parang dati lagi, papalikan nila. That's not the right way. May right way ang Lord for us to move forward beyond anything else. At yung po, gusto kong i-share sa inyo, I have 3 things to share that we need to move forward beyond this. Okay, 3 things that keep us from moving forward. Number 1, na nagkikip sa atin para makapag-abante is being fearful of our future. Kaya kung minsan hindi ka makaabante kasi takot ka sa kinabukasan. Natatakot kang harapin kung ano yung nandoon. Sino bang hindi natatakot dito? Masarap kung pumunta sa isang bagay na sigurado ka, di ba? Pero pag di ka sigurado, para yata mauna ka. Nasunod mo ka na. Pag ikaw mismo ang tinawag ng Lord na manguna, doon sa future na yon, hindi mo na, parang nakakaba, nakakatakot. Ayaw ko yata buwag-bag. Mauna muna kayo mga sister. Back up namin kayo. Because the future sometimes, yung uncertainty niya, yung pagiging hindi niya fix. Nakakatakot kung isakbang yun eh. Kunyari, brother, ikaw mag-lead ng Bible study. Pakita mo muna sa akin. Hindi ko alam kung sino pupuntahan natin. Baka pagpunta ko na sa akin ako. Ang point natin dito, may mga bagay na kung saan hindi natin makbang kasi there is fear in our heart. Future, its uncertainty can cause you fear. At hindi tayo immune dyan. Hello? Nobody is immune of the fear of the future. Totoo po yun, nasa Bible yun. Ipapakita ko po sa inyo sila. No? Kuya, meron na? Wala pa rin. Okay. One is Moses. Si Moses, sabi ni Lord sa kanya, Moses, alam mo, tinatawag kita Moses, you are a good man, you're an intelligent man, and you look like a leader. Sabi ni Lord. Now Moses, I want you to do this for me. I want you to lead the Israelites from slavery. Not me, Lord. Exodus chapter 3, verse 11 to 12. But Moses said to God, Lord, who am I that I should go to Pharaoh and bring the Israelites out of Egypt? Ang sabi naman sa kanya, Moses, I am with you. I am with you. Si Moses po yung kalihinding tao, nag-aral, malakas, may leadership. Pero nung pinapagawa ng Lord yun sa kanya, nanginginig siya. Sabi niya, Lord, hindi ko kaya yun. Ang sabi ng Lord sa kanya, Moses, I am with you. Leader you.
hindi po tayo exempted sa takot. The future, sometimes yung uncertainty niya is fearful sometimes. Joshua chapter 1 verse 2. Sabi rin sa kanya, Joshua, sabi ni Lord, Moses is dead. I want you to stand up and lead my people. Palagay niyo, bakit kaya kailangan pang isulat ni Lord na do not be discouraged, do not be dismayed, kung hindi siya nadi-discourage? Because Joshua is discouraged. Kaya kailangan sabihin ng Lord yun sa kanya. Do not be discouraged, Joshua, dahil alam ko nadi-discourage ka. Alam ko nanginginig ka sa takot. Alam ko may takot ka, sabi ng Lord. Sipin niyo, si Joshua, lagi narinig natin, is man of courage. No. Nanginginig siya. Kaya kailangan ulit-ulitin ni Lord yung word niya sa kanya. Kasi si Joshua, in spite na nakita niya yung clouds of glory, kung kasama niya si Moses, andun pa rin yung kapag sa puso niya. It's very hard to face the future if you will not be assured by the Lord that I am with you. Alam mo sabi ni Lord kay Joshua? Joshua, tunay sa verse 5, sabi ni Lord sa kanya, Joshua, be strong and courageous. Do not fear. I am with you. I assure you, I am with you. The only way for us to face the future, kapatid, ipagkasama mo si Lord. Amen. You cannot face the future without the Lord. Amen. You cannot face the future without the Lord. Si Gideon, si Lord talagang hilig magpipili ng tao, no? Kung minsan kung sino yung parang sa tingin natin hindi obra, yun ang mga tinatawag ng Lord. Si Gideon, kita niya di siya pwede. Sabi Lord, oh mighty man, qualified. Kasi tingin natin sa rin, Lord, hindi ako magagamit. Talagang hindi. Pero pag sinamahan ka ni Lord, kagamit-gamit ka. The Lord is the one who is with you. You will do it. You will make it. Si Gideon, gano'n siya. Hindi niya kaya. Takot siya. Galit. Ang sabi niya, Lord, ang liit ng pamilya pinaggalingan ko. Hindi ko pwede. Tumawag ka na lang ng iba. Yung may mga experience, yung mga big man, yung mga magagaling, sila na lang, Lord. Sabi ni Lord, no. Ikaw pinili ko. You are the mighty man of Valor, Gideon. Ililigtas mo ang mga taong ito mula sa oppression from the Midianites. I will be with you. Tignan niyo po yung verse na yun. Sabi ng Lord, Gideon, sabi ng Lord kay Gideon, Gideon was given us to them, Judges chapter 6, 13 to 16. Pardon me, Lord, sabi niya, the Lord is with us. Why has this happened to us? Where all these wonders and our ancestors? Nakatwiran siya. Pero tingnan niyo sagot ng Lord sa kanya. Verse 14. Judges chapter 6 verse 14. Sabi niya sa kanya, the Lord turned to him and said, go in the strength you have and save Israel out of the Midian's hands. Am I not sending you? Sabi niya, napiliran ulit siya, Lord, how can I save Israel? Ang lit-lit ko. Sabi niya sa kanya, I will be with you. What a word. If the Lord is the one backing you up sa future mo, kapatid, surely mangyayari yan. Lalampasan mo yan. Maabot mo yan. The fear of the future you can only move yung fear natin sa future if God is with us. Si Paul, sinasabi natin, Paul, puro Old Testament niya. Punta po tayo sa New Testament. Si Paul, alam niyo yung life niya, even Paul is so strong, man. Nakita natin yung life niya. He's a very strong person. Yung kanyang boldness is beyond sa hindi natin kakaya. Baka wala pa tayong katiting sa boldness ng kanyang faith. Pero sabi ni Lord sa kanya, Acts chapter 18, verse 9 and 10. Sabi niya rito, Paul, when his life is in danger because of doing God's mission, sabi ng verse 9, one night the Lord spoke to Paul in a vision, do not be afraid. Kasi future yung harapin niya, mag-share siya ng gospel sa mga tao na gusto siyang patayin. Mahirap po yun. Do not be afraid. Sabi Lord sa kanya, keep on speaking. Do not be silent. For I am with you. And no one is going to attack and harm you. Because I have many people in this city. Sabi ni Lord kay Paul, I am with you, Paul. Do not be afraid. Huwag ka matakot. Kasama na. What a God we serve, amen?
Sinabi niya, His name is always with us wherever we go. Oh, thank you, Father. At ito rin ang pinasa ni Paul kay Timothy. Nagkaroon na disciple si Paul, si Timothy. Si Timothy, pinapalid ni Lord, ni Paul ng isang church, yung Ephesian church, if I can recall it. Pinapalid ni Lord si Paul na ilid yung Ephesian church, pamunahin, ang bata pa niya. Kasing bata lang siya ni Pastor Elmer at saka ako. Sino po yung mga comment na yun? Ba't di kayo naniniwala? Mukhang dugo na rin yung sa bandarong, Pastor. Si Paul at si Timothy is still very young. Hindi niya alam paano niya i-lead ang church. Pero ang sabi ni Paul sa kanya, Timothy, tinan niyo si Paul, he's passing yung kanyang spirit of Timothy. God did not give us a spirit of fear, but of sound mind, love, sound mind, and discipline. Pinapasa niya na, God is with you, Timothy, as God is with you. You can face yung church, you can face yung future na paglilipay. You can do it for God will be with you. Yun ang word niya. Yung iba naman na nagsasabi ng experience ng kanilang faith, yung mga nasusubukan yung kanilang titik. Huwag din po kayo matakot for someday. Alam niyo isang church sa Bible, yung Smyrna Church. Sa Revelation, nakasulat po yun. May pinagsabihan si Lord na isang church. Kasi sinabi na ni Lord mangyayari sa kanila, you're going to suffer. Satan is going to test you. Sabi ni Lord sa church na yun. Sa church sa Smyrna. I want to tell you that you are so small and you're about to suffer because Satan is going to test you. Revelation chapter 2 verse 10. Sabi ni Lord dito sa kanila, do not be afraid of what you're about to suffer. I tell you, the devil will put some of you in prison to test you and you will suffer persecution. Alam na ni Lord magsasuffer sila ng persecution. 14 days. Be faithful even to the point of death. I will give you life as your victor's crown. Even on that time that you suffer, sabi ni Lord, I am with you. Hindi ka nila pwedeng kalawing beyond sa capacity mo. Beyond sa kakayanin mo. Alam mo kapatid, if the Lord is with you, you can face the future. Amen. Kaya mong kantahin. I know, because I know He lives. I know He holds the future. And just because He lives, God will hold your future, kapatid. Secure yan. Amen? Secure yan. We can move forward if we do not fear. The only way to move forward for your future is pag hindi ka takot. Hindi ka takot sa marap. Hindi ka natatakot sa challenge. Hindi ka natatakot sa problema. Hindi ka natatakot sa ano man nangyayari sa iyo ngayon. Hindi ka natatakot anong patong-patong na yan. Kasama mo kasi si Lord. Kaya huwag ka matakot. Amen? Ito ang word ng Lord sa iyo. Ikaw ang natatakot sa kapin ang kinabukasan. Ito ang word ng Lord sa iyo. Sasamahan kita! Sasamahan ka ng Lord! The Lord is so good. Ewan ko, isipin mo na lang, andito ka nakaupo ngayon. Kung hindi ka sinamahan ni Lord, baka wala ka rito. Amen! Dahil sinamahan ka. So that's how to move forward when we do not fear to face our future. Ito po yung pangalawa na nag-stop sa atin. We cannot move forward if we are comfortable sa ating present. Nagbabalak ka, gusto mong umabante, pero komportable ka sa iyong kasalukuyan. Okay? Kami tama na, di ba? Marami pag-challenge. Hindi, okay na ako dito.
Sarap. Ayaw ko masyadong malamig. Mainit dun eh. Okay na ako ngayon. Gusto ko komportable na ngayon. Ayaw ko na ng masyadong gulo. Ayaw ko na masyadong trouble. You will not move forward. You will stay there. Pag yun ang desire ng heart mo, you cannot move forward. A person na may desire siya na umabante, you got to leave that kind of comfort zone. Kailangan mong bitawan yun. Kung gusto mo talagang makagawa pa ng something for the Lord, you gotta leave your comfort zone. Tayo gusto natin dito, di ba? Sa yutan talaga. Convenient na convenient. No. Pag uwi mo ng bahay, meron ka agad yan. Pilipinas, hindi! Gagawin mo muna yung electric fan para siya umikot. Dipindot lahat eh. Ini-enjoy mo lahat. Ibang-iba ang Japan. Very comfortable. Kaya nga marami sa inyo, pag hindi namin binigyan ng magandang upan ngayon, ewan ko lang kung nandito kayo. Pero lang pa, no? Because, hindi ko masama ang comfort, mga kapatid, no? But Lord, don't let that stop you from moving. Amen. Hindi masama ang comfort. We as people of God, we should desire na i-reach natin yung goal na yun. May karapatan tayo ito. Hindi lang ang mga mundo, mga tao sa mundo nito. May karapatan kang hanapin yung mga comfort na yun. Bakit hindi? But don't let that stop you from moving. Marami kasi tao, nung ma-reach na nila yun, ayaw nilang mabante. Akala nila yun ang goal nila sa buhay. Alam niyo, Israel, ganun din. Mayroong isang passage sa Bible, Deuteronomy chapter 1, verse 6 to 7. Ito yung time na mga Israelite, very comfortable na sa kalagayan nila. For many, many years, the Lord has been protecting them. Inaalagaan sila ni Lord. Pinapakain sila ni Lord. Alam niyo yung pagkain noon? Diba? Talagang automatic delivery. Lord, pizza! Umuuna ng pizza. May mana eh. At 40 years, may supply sila ng ganun. Pag dito nasarapan nun, nung time na ng mga Israelites nun eh. Libre, walang bayad. Umiyak ka lang. Wah! Okay, so buka. At yung time nila noon, alam nyo ba? Tayo ngayon, di ba sa time natin, mas maganda ang panahon noon eh. Kasi noon, sa ngayon, di ba, pag pupunta ka ng Kentucky Fried Chicken, order ka ba, i-deliver pa sa bahay mo. Noong panahon nila, si Lord na nagpapadala ng fried chicken sa amin. He give them birds from the sky, sabi ng Bible. Alam mo yung bird ang lalapit doon sa kampo mo. Sasabihin sasabihin nung ibon sa'yo, yung mga pugo na pinapadala nyo, iprito mo o iprito mo. Talagang provided. For almost 40 years, yun ang ginagawa ng Lord sa kanila. Pinapadala sila ng ibon. Sasawa, alam mo, kakakain pa lang yun ng fried chicken, meron nagpapapritong ibon. Talagang pag pinagsawa tayo, talagang sawang-sawa, no, mga kapatid, no? The Lord is so good. Sometimes we overflow in that one. Pero nakita ni Lord, naglalakihan na yung mga anak niya. Saan lumalaki, Pastor? Ako! Ay! Parang hindi yata yung ito decide ko sa mga anak ko, sabi ni Lord. It's time to straighten you up. At ito yung word ni Lord sa Deuteronomy chapter 6, 1 verse 6 to 7. Ito ang word ni Lord. The Lord our God said to us at Horeb. Actually, meron akong ginawang isang passage about this one. I'll leave your Horeb. Kasi ito yung word ni Lord sa mga Israelite noon. They are so komportable na sinasabi ng Panginoon, leave Horeb. Iwanin nila yung mountain na yan. Deuteronomy chapter 1 verse 6 to 7. The Lord God said to us at Horeb, you have stayed long enough at this mountain. Break camp and advance into the hill country of the Amorites. Go all to the neighboring peoples of the Arabah and the mountains in the western border of Negev along the coast, to the land of the Canaanites, and to Lebanon as far as the greater river, the Euphrates. Hindi pa tapos. Mayroon pang mas maganda, sabi ng Panginoon. Break camp! Lumabas ka sa comfort zone mo dahil may mas maganda pa akong binibigay sa'yo.
You cannot move forward if you are going to stay in your comfort zone. You must get out of the comfort of the present if you want to move forward. So first, you need to be, panghawakan mo na huwag kang matakot sa future mo kasama mo sa iyo. And number two, you must leave your comfort zone at the present. Yung present situation mo na comfortable ka masyado, iwanan mo yan. Kasi hindi ka magagamit ng Lord. Subukan mong manatili dyan, maniwala ka, magiging boring ang buhay mo. Kasi isipin mo, puro man ang kinakain mo araw-araw at pritong Kentucky. Pritong ibon. Hindi ka pa nagsasawa. So leave your horror. Salamat kay Lord dahil sinabihan niya yung sa Genesis chapter 1, alam mo si Lord, mahilig siyang mag-build ng hindi mo pinapalayas, bro. Kasi ano kaya sabi ko, Lord, ano kaya pag hindi mo sinabi yan? Siguro kami, ako, yung asawa ko, yung anak ko, yung anak ng anak ko, at yung anak ng apo ng anak ko, nasa isang bahay lang. Ano kaya itsura namin, ma? Pero tell niyo yung word of the Lord. I say to the man and wife, leave your parents. Leave your parents. And start a new one. Leave your comfort zone, sabi ni Lord. Sa Genesis pa lang, sinabihan na tayo ng Panginoon to leave your comfort zone. Kasi alam ni Lord na tayo naging stagnant. Amen? And that's the word of the Lord sa atin. Leave your comfort zone. If you like, move forward. And number three, na nakita ko na stopping us from moving forward is the past. Yung ating nakaraan. It really stops us from moving forward. Yung ating past. Ganda nga nung kinanta natin kanina, past is the over me. Ayaw niya nang balikan. I am moving forward. Past. The haunting of the past. Dalawang bagay po ang kailangan nyong malaman to move forward beyond your past. Okay? Number one, kasi sa past natin, may mga experiences tayo dyan. Kung minsan pag di natin iniwanan mga kapatid, hihilahin niya ng past. I truly ask the Lord, many of you here, I want you to give me an ear. Marami po rito. Na I cried the third three weeks ago na nagpipray ako kay Lord para sa message na ito. Maraming mga kapatiran na nabubuhay pa rin sila sa nakaraan nila. Hinahabol pa rin sila nung nakaraan nila, hindi sila makabante. I want you to hear God's word para sa iyo. Sabi ng Lord, if that's the sin of the past na nagawa mo kapatid, alam mo you're guilty and you have done something terrible sa harapan ng Panginoon. This is the word of the Lord for you. Sabi ni Lord sa Psalm 103, verse 11 to 12. Especially if you know you have made a past mistake, past failure, past big sin. Ito ang word ng Lord sa iyo. Psalm 103, verse 11 to 12. Sabi ni Jesus dito, ni God, as high as the heavens are above the earth, so great is His love to those who fear Him. As far as the east is from the west, so far as He removed our transgressions from us. Kung ikaw ay isang tao na hindi ka pa rin makawala sa nakaraan mo, yung dating ginawa mo, this is the word of the Lord for you. Sabi ng Lord, kung gaano kalayo ang silangan sa kanluran, ganun ko tinatanggal ang kasalanan mo. I have removed your sin, sabi ng Panginoon. Kung kaya mong abutin yon, then pwedeng balik ang kasalanan mo. Pero pag hindi mo kayang abutin, then wala na yung kasalanan mo. Yun ang word na sa'yo. If you are still living on that past, at meron ka pa rin yun. If you are that person na gano'n, here's the word of the Lord to you. You will again, sabi ng Jeremiah, Jeremiah 33, sabi niya, no longer will a man teach his neighbor or a man his brother, saying, know the Lord, because they will all know me, from the least of them to the greatest, declares the Lord, for I will forgive their wickedness, and I will remember their sins no more. Move forward, kapatid ko. God is saying to you, I remember your sins no more. Hindi ko na inaalala yung dati mong ginawa. Move forward.
Iwanan mo na yung dati mo. God's calling you to move forward. Pag hindi ka pa rin kumbinsido, ito pa yung word ng Lord. Micah chapter 7 verse 19. You will again have compassion on us, and you will tread our sins underfoot, and hurl our iniquities into the deeps of the sea. Sabi ni Micah, itatapon mo ang aming makasalanan doon sa pinakamalalim na dagat. Hallelujah. Amen. Alam niyo ba, pinakamalalim na dagat yan, wala pa rin nakakapunta. Wala pa. Sasabog eh. Kahit yung pinakamagandang submarino, hindi niya maabot yung pinakamalalim. Sasabog siya eh. Wala pa, hindi pa kaya ng technology na. Yung pinaka-dangerous. At sabi ni Lord, doon ko ilalagay yung kasalanan. Sa lugar na hindi pwedeng mabuhay. What a mighty God is. Amen. He wants you to live your past. Forget your past. Remember God's promise. Amen. Yan ang word ng Lord sa'yo. Hindi ko alam kung sino po rito. I believe you're a person na sometimes hinahabol ka pa rin ng nakarami. Habol-habol ka nito. Hinihila nito yung paa mo. Lagi yung pinapaalala sa'yo na ganito ka. Di ba ganito ka dati? Di ba ganito ka? Kaya sabi mo, hindi nga ako magagamit nito. Kasi hinahabol ka eh. Tinatagihan ka yun. Kapatid, alalahanin mo ang salita ng Lord sa'yo. I remember it no more. If you are that person na kinakausap ng Lord sa message na yun, if you are that person na this moment, gusto mo, Lord, I want to be free. Kung ikaw yung tao mo yun. Would you please, close lang nga po natin yung mata natin sa kalimang palit. Just close your eyes. Kung ikaw yung kinakausap ng Lord, this message is for you. God's calling you to be free this moment. Meron po ba rito na yun ang experience mo? You want to move on. Go beyond your past. Meron po ba rito? Could you please raise your hand? Nakapit po tayo lahat. Meron po ba? Nahabol ka pa rin ng nakaraan mo. Would you please stand right now? Come on, everybody is closing their eyes. I just like to pray sa inyo mga kapatid. Come on, just stand. Kung nandiyan ka pa kapatid, just stand. Come on, stand up. This is your moment. Lalabas ka sa kwartong ito, malaya ka na. Thank you, Jesus. Would you please close your eyes, mga ko? We'll pray. Father God, we promise. I pray sa mga kapatid kong ito. Sana lamang ka. Next, Lord. Father God, give them assurance today. Fill their heart with assuring words. Oh, Father. Lord, we declare, in the name of Jesus, God, sinabi mo, you will remember our sins no more. There's only one who's remembering it for us, and that's our enemy. Lord, we declare, from this day on, hindi na babalikan ng mga kapatid kong ito ang mga nakaraan nila, Panginoon. They will never turn back to their past. You are new. Bago ka na. Bagong dinalang ng Panginoon. Leave your past. Nakaraan na yun, sabi ng Panginoon. I have made you. Father, I ask in the name of Jesus. God, nalalabas sila ngayon, Lord God, with no marks sa kanilang puso. Hallelujah. Would you please raise your hand, mga kapatid? You who stand, raise your hand. Yung pong mga nakatayo. Come on, just raise your hand to the Lord. Taas mo ba yan? Kunin mo, parang inaabot mo yung freedom ng Panginoon. Hallelujah. Lord, hayaan mo maramdaman nila yung freedom mo, Lord God. Hold to that promise. The Lord is saying to you, remember the days of the sea. Remember the east and the west. Remember that I have an amnesia sa inyo. Hindi ko naalala. Father, I pray, seal these words sa heart ng mga kapatid ko and let them move forward from this day on. Thank you, Father. In Jesus' name. Amen. You can sit down, mga kapatid. Thank you, Lord God. Your past will cause you to stop. It will drag your feet. Ihilahin ka niya, pabalik
But if you know that the Lord, kaya nga ang word sa iyo, if your past is holding you, hold on to God's promises. Inaawit natin kanina, hold on. Hold sa promise ng Lord. Kasi pag sinabi ko, pinatawad ka na nga niya. Amen? Amen. Panghawakan, kaya importante na lagi tayong isalita ng Lord sa puso natin. Kasi yun ang pwede natin pampalaya sa puso natin. Pag pinaalala sa'yo ng Diablo, di ba ganito ka noon? Oy! Sinasabi ko sa'yo. Basahin mo rin ito. Nabinuran niya na. Anong naaalala mo? Kaya pwede niyo sabihin niyo sa kanya. That's number one in forgetting our past. Marami pong nabubuhay pa kasi doon. If you want to move forward, hold on. Remember God's promises. Number two, about our past din. May mga tao rin na bumabalik din sa nakaraan. Hindi sila nagkakasala. Hindi sila gumawa ng masama. Pero kailangan naman nila magkaroon ng amnesia ngayon. Yung kanina, kailangan mong maalala eh. Yung kabutihan ng Lord. Pero ngayon, kailangan magka-amnesia sa nakaraan mo. Ito yung mga tao na paulit-ulit yung kanyang dating victory. Past victories. Past exploit. Alam mo kapatid, hindi ka aabante pag yun lagi ang kwento mo. Alam mo, naalala mo yung nangyari sa akin 30,000 years ago. Or 20,000 years ago. Alam mo, ganito yung nangyari sa alam mo, hindi ka abante. Pag yun lagi ang thinking mo. Past victories. Alam mo, sabi ng Lord, Isaiah. Sabi ng sa Isaiah 43, for you who cannot forget your past victory, your former victory, your old exploit, your old story, there's more. Ito sabi ng Lord sa iyo, forget the former things. Do not dwell on the past. Forget it! Si Lord mismo nagsasabi sa iyo, kalimutan mo na yun. Meron pa anak bago. Amen. Marami pang bago. Hallelujah! Amen. Kasi kaya, marami pang bago. Marami pa naghihintay. Forget it, sabi ni Lord. See, verse 19, I am doing a new thing. Now it springs up. Do you not perceive it? Hindi mo ba nakikita yun? I'm still doing something new. Dahil dwell on the past, kapatid. Past victories. Alam mo, hilahin din niya ng paa mo. So those are the three things na kailangan nating malampasan to move forward. Kung gusto talaga natin ang buhay natin ay laging umaabante siya at laging may ginagawa para sa Panginoon. At balikan po natin yung word ni Paul. Conclusion na po ako. Not that I have already obtained it. Sabi ni Paul, kaya lang ito pinakamahaba kasi mga kapatid, no? Yung conclusion. Yan kasi ang rule. Okay. Now that I have already obtained this, sabi ni Paul, and I have already made perfect, I press on to take hold for that which Christ hath took hold of me. Brothers, sabi sa verse 13, I do not consider myself to have taken hold of it, but one thing I do, forgetting what is behind and straining toward what is ahead, I press on toward the goal to win the prize which God had called me heavenward. Ulitin ko po yung word ni Paul, no? Kasi it's very important. Sabi ni Paul, bagamat ito na ako, nakamutan ko na, sabi niya, ito yung ginagawa ko, sabi ni Paul, I press on toward the goal to win the prize to which God have called me. Ulitin ko ulit. Sabi ni Paul, bagamat naabot niya na lahat yun. Halos nasa kanya na. Ito yung word na binitawan niya. One thing I do now. I press on toward the goal to win the prize to which God have called me. For us to move forward and continue moving beyond our past, our future, the present future, o yung comfort of the present, we need to have the attitude of God. Kaya meron po tayong attitude niya. Yung first na nakita ko doon is yung word na I. Sabi ni Paul, I press on. Yung word na I is very important to me. Kasi Paul made the decision himself. Siya mismo nagsabi, I decide to move forward. Ang pagkabandi, kapatid, kung minsan naghihintay tayo ng magtutulak sa atin. Si Pastor Romy, mahilig magtulak yan. Pero hindi mo siya lagi makikita kasi nanunulak din siya ng kung saan-saan. You got to
Ikaw na mismo, kapatid. Decide in yourself. Ikaw na magtulak na sarili ko. Sabi ni Paul, I press on. I decide to move forward. Mag-decide ka. Kasama mo si Lord. Amen? Kaya mo yan. Sinabi ni Lord, I will be with you. So decide in yourself. Sabi ni Paul, I press on. Nobody is urging me to do it. I decided it myself to move on. Paul, di ba tama na? Achieve ko na naman lahat. 40 many churches. Sabi ni Paul, hindi ko pa naabot. Wala sa akin yun. Actually, sabi ni Paul, babasahin nyo. Garbage pa nga yun sa kanya. Yung kanya accomplishment na yun eh. Garbage! Tayo, magtayo lang tayo ng isang church. Oh, Lord! Dapat ko na rin! Napag-share tayo ng isa, napatanggap natin kagad. Oh, Lord! Kunin mo na ako, Lord! Si Paul, ang dami niya nang nagawa kay Lord. Sabi niya, I press forward. What a mindset na meron si Paul. Paul, hindi ka ba nagsasawa? Ang dami ng churches. Sabi ni Paul, ate, mayroon pa akong nakikita to. I'm still moving. He need to decide on himself. You need to decide on yourself. Ikaw mismo mag-decide sa sarili mo that I decide na abante ako. I'm forgetting the victories of the past. I'm forgetting my failures. I'm forgetting the fear ng future nito. I'm leaving my comfort zone. I am deciding to move forward. Decide in yourself. Magsabi ka, I will decide. No one will stop. Don't let anyone stop. Alam mo, pag kasama mo si Lord, walang pwedeng pumigil sa'yo. At yung sabi niya, kaya lang, saan ka aabante, kapatid? Saan ka nagpidesisyon? I decide! Saan nga ba? To move forward. Saan? Mag-build ng churches ulit? Mag-share ulit? Ito, ulit lang pala yun. I believe there's a principle na dinibigay si Paul dito, mga kapatid. Sabi ni Paul, I press on. Sabi niya, kailan yung word niya? Toward the goal. Wow! Kaya pala siya, porsigido, may goal siya. May goal siyang nasa harapan niya. Hindi pala churches yun. Hindi lang pala mabor, naging yung mga kapitbahay niya. Hindi lang pala ma-reach niya yung mga bagay na inaasam-asam niya sa lupang ito. Amen. He is looking beyond sa nakikita ng mga tao. Sabi niya, I press on toward the goal. May nakikita si Paul, kapatid, na hindi nakikita ng ordinary tao. He is saying something. Sabi niya, I press on to win that goal. May goal siya sa buhay. And that is an eternal goal. Yung goal niya eternal. Alam mo, pag ikaw ay may tinatakbong eternal, kapatid, walang pwede pumreno sa'yo. At sabi niya, I press on toward the goal. Press toward the goal. Keep on moving forward toward the goal in spite of anything that might happen is Paul's goal. At ang sabi niya ito, to win the prize to which God has called me. My goal in this life, sabi niya, is not to do it. I can do it. I know the Lord is with me. I know the Lord is going to bless me. I know the Lord will help me, will guide me, will instruct me. Pero sabi ni Paul, I move on because I like to win the prize. May presyo siyang hinahanap eh. May presyo ang pagtakbo niya. Alam niyo ba yun? It is written in Matthew chapter 25. Lagi natin nababasa ito. Hindi ko pa nailagay yung verse. But it's just a simple word. Ito yung marinig ni Paul mismo sa bibig ni God. Well done, good and faithful servant. Well done, you have served to the end. Yun ang gusto niyang marinig
mismo pagkawala niya sa mundong ito, kapatid, naririnig niya yung word na yun, mismo sa bibig ni God, na sinasabi sa kanya, Paul, you have been so faithful to me. Everywhere. Everywhere. Sabi niya sa kanya, well done. Sabi ni Jesus sa kanyang word sa John, naalala ko lang, sabi ni Lord, hinahabol natin kumisan yung papuri na nanggagaling sa mga tao. Pero hindi tayo nag-a-aspire na hanapin natin yung papuri na nanggagaling sa Diyos. Kapatid, yun ang highest. When God is the one praising you, when God is the one, sabi niya, son, nakita ko yung ginawa mo, bagamat di ka nakikita ng iba. Nakikita ko yung prayer mo, bagamat hindi niya nakikita. When you hear this word, kapatid, everything is just perfect. You're reaching. Nare-reach mo yung God. Yun ang highest, sabi ni Paul. When you hear this word, my son, I am pleased with you. Napiplease ako sa buhay mo. Napiplease ako sa ginagawa mo. Yung effort mo, yung sacrifice mo, yung ginagawa mo para sa akin. Yun yung goal natin, kapatid. To hear these very words from God Himself na siya ay nalulugod sa buhay natin. Yan ang highest goal natin. If we like to move forward, kapatid, we need to have that kind of attitude. The reason I am moving forward because I want the praise of God. Yan ang dahilan kung bakit ako nagpupursige. Gusto kong si Lord mismo makuha ko yung papuri niya. Hinahabol ko yung papuri niya. Hinahabol ko na si Lord ma-please ko siya. Hinahabol ko na sa ginagawa ko. Oo, totoo yun. Maraming problema. Ilalabang ko to kasi alam ko makukuha ko rin. Amen. That's what we need if we want to move forward. I like to close. Matthew chapter 28, verse 20. Sabi po ng word dito, ito yung word ni Lord sa mga disciple nung isusugo niya na sila. Alis na si Lord eh. Alis na si Lord. At na-fascinate lang ako dun sa word. Kaya sabi Lord sa kanila, go into all the world and preach the gospel to all the nations. At sabi ng Lord sa kanila, and I will be with you always. Sa ibang translation niya, I will be with you every day. Sabi ni Lord. At pinagdagan pa ni Lord, until the end of the age. Sabi ko, Lord, grabe yung word mo na yun ah. Hindi mo napansin, kapatid? Sabi ni Lord, I am with you always. Gaano katagal yung always, kapatid? Always. I am with you always. Kahit karap mo yung malaking problema na yan, I am with you always. Kahit na parang ang gusod-gusod yan, I am with you always. I will be behind you. I will be beside you. At ang sabi ng Lord, baka hindi mo naintindihan yung ibig sabihin ng anak. Okay, dudubli ko pa until the end of the age. Para maliwanag. Inulit lang ni Lord to assure us that His presence is with us until the end of the age. Kung hanggang 2050 ka mabubuhay, kapatid, hanggang doon, sasamahan ka ng Lord. Kung mabubuhay ka ng 3011, si Lord, nandun din sa parang. He will be with you until the end of the age. Yan ang promise ng Lord sa atin. At in a short, I just like to give you a little testimony nangyari sa buhay ko ngayon. Actually, my Satyo was hospitalized. Nagkaroon siya ng cancer, stage 4. Nagpunta niya sa hipo, akala niya, papagamot niya lang yung kati-kati niya. Na-discover, nung makita siya ng doktor, hindi na siya pinalis. Sabi, i-quarantine siya namin. And he will stay there for 1 whole year. At hindi siya makalabas. Stage 4 cancer na meron pala siya. At nung sinabi niya sa akin yun, actually, nasakay siya kami nung binanggit yun. Umalis lang siya, parang pa-check up. Kala namin, saving treaty kami. Okay, may sakit na eh. Gagawin niya lahat para sa'yo. At sabi niya, John, di na makalabas. Oh, bakit? Mag-isang araw ka muna dyan. Sunto na yun. Alam mo naman, mahilig magbiro. Natanggap mo lang.
totoo pala. Na hindi siya lalabas. At umpisa, parang okay lang. Tagal-tagal, hindi na namin. Nag-email na sa akin. Jun na rati ka rin. Jun na rati. Yung trabaho. Ano problema sa akin? Tinuro mo naman sa akin. Sigaw yun. Jun na rati ka rin. Sabi niya sa akin. Ibig sabihin ni Sancho rito. At he's calling me to take charge yung kanyang ginagawa. At isipin niyo kapatid, no? Mas magaling pa nga sa linggo sa akin yung asawa ko eh. Ang point ko po rito kapatid, wala naman akong ganong experience. I feel a lot dun sa ginagawa niya. Sinusubo niya ako sa isang bagay na hindi ako ready. At wala akong kakayahan. Tingin sa sarili ko, wala akong kakayahan. Ba't kayo mga pa? Actually, yung pong ano na yun, I really, sabi ko, I love my Sancho. Sabi ko sa kanya. Actually, sabi ko sa kanya, alis na ako Sancho kasi talagang, I have a family to raise, kaso no, wala pa siyang sakit. Maliit lang po yung kaysa namin. Living by Grace Company. Ito lang kami, tatlo lang nga kami. 4. 5, pagkukuha kami ng mga tao sa labas. Pag malaki yung trabaho namin, kumukuha kami ng tulong. At tayo mamanage mo silang lahat. At yun po nangyayari ngayon. I'm managing people kung saan-saan. At hindi ko alam yung ginagawa ko mga kapatid. Minsan, naglalakad ako, hindi ko alam kung saan ako papunta. Hindi naman po ganun. Actually, it's very hard. Very yung aking ano. God is putting me in some place na sabi ko, Lord, I don't know why I'm here and you allow this thing to happen. Salamat sa mga kapatiran, sa Jacob, sa mga pastor, na ang haba ng mga kamay. Ang layo-layo ko doon, nangangalabit sa akin. Yung prayer niya, kinakalabit ako. Oy, pinipipray ka natin. Oh, nandiyan ko para sa'yo. At nararamdaman ko po yun. Yung lakas na yun. You know, I have seen the miracles of the Lord every day. Marami pong beses, kung minsan, it's truly a miracle of the Lord. One time, pumunta po ako sa trabaho namin at mag-hold ako ng mga tao. At hindi ko alam yung gagawin. Hindi ko alam natatawag pala yung main kliyente namin. At papupuntahin ako doon. Akala ko mag-uusap lang sa trabaho. Yung pala pag-uusapan, yung presyo na ng trabaho. At tinatanong ako, kaya ko ba? At hindi po ako makaupo, hindi rin ako makalunok, at hindi rin ako mapagsalita. Tumatakbo ang isip ko kung paano po yung prayer ni Nehemiah, gano'n din ang prayer ko. Lord, give me favor. Wala akong magawa. I have no power. I don't have that knowledge in my spirit. And there are cases that I can see that the Lord is always beside me. He is just with me. The reason I'm still smiling at you today, the reason I can still say, ang ganda pa rin ang asawa. Because of your prayers, of the assurance that God promised to us, I will be with you. At ang good news po rito kapatid, I begin to pray for them. Last night, yung co-worker ko, hindi ko alam. Sabi ko, bawal pumunta dun sa site. Kasi parang na ako, nagsusubo nga sa kanya. Punta ka dun sa site. Tika muna, gusto kita yung pag-pray. At pinag-pray ko siya last night before going home. At sabi ko, Lord, what a word I am in. Hindi ko alam kung nangyari ba. The Lord is doing something sa kanila. Very beautiful kapatid yung setting, pero nakakapangilabo. But praise the Lord, amen. Sasamahan tayo ng Lord. I believe that the Lord who is with us and every day, we don't know what will happen. Sinulat ko po yan sa inyo. I don't know what's the result of this in my life. Hindi ko alam. One thing I do, I press on toward the goal. Kung may opportunity na ibibigay ang Lord sa akin to share the gospel sa mga kasama ko, I will share His name. I will honor Him in every way. Sabi ni Paul, ang gusto ko lang kasing marinig sa buhay ko is, well done, good and faithful servant. Amen. Tayo po lahat ay tumayo. Yes. I will ask for a little moment. Would you please close your eyes, mga kapatid. Thank you, Heavenly Father, for today. Thank you, God, sa iyong word sa amin. To do not fear of our future.
To leave our horror, our comfort zone, our presence. To leave our past. Remember our sins no more. And forget our past victories. Kapatid, I believe the Lord spoke to you. And the only way for you to move beyond to the future na tinatawag ka ng Panginoon is when you know you have the Word of the Lord. Alam mo meron ka. Today I will be honored. Nag-usap po kami at kinausap ko siya. Pastor, can you give me some word for your people? At nag-agree siya. I will ask him to pray for you. Because I see him moving forward always in the Lord. Person I admire. One of the founding fathers ng ating gawain. And I asked him to pray for you. I believe God will speak to your heart. Even in a short time that we have, I believe when you hear the word of the Lord, I believe you will be blessed. Amen. Pastor, can I ask you to come please and pray for us? Praise God. Thank you, Pastor Jude. Before I pray, gusto ko lang sabihin po sa inyo lahat na may prophetic yung binitiwan ni Pastor Jude. Dahil may tatlong uri ng tao may tatlong uri ng taong mundo. One is, there are people who do not know what's happening. And I hope wala rin itong kagaya noon. Pero may mga taong gano'n. They don't know what's happening. Second person is, they just watch what is happening. They're just watching, observing. Kanina, they don't know what's happening. Ignorance. Second is they just watch. But I'd like you to move forward, because this, the number 3 is, I believe some of you are called by the Lord to do this. There are people who will make things happen. And I believe in this room, there are people who are called to do that. Who will make things happen. Mover. Shakers. But of course, it's good to hear. But then, let's be remembered to sinabi ni Pastor Jim. Fear. Comfort. Past. I believe, Pastor John, na nilagay siya ng Panginoon message na yan, exactly. There are 3 groups of people here today. 3 groups of people. One who are still living in fear. May mga grupo ng tao rito na nabubuhay pa dun sa pagkatakot, natatakot siya, contained siya. You know that that's the greatest enemy of faith. Fear. And the Lord is saying, God wants to drive away the fear that the enemy has instilled on you. God wants. And the second is, may mga tao rito who are just happy and contented with where they are at right now. Comfort. Again, greatest enemy of success. Third, past. So, before I pray, yung tatlong taong yun, the Lord has impressed on me that call upon those people. The Lord wants to break something new. The Lord wants to set people free. The Lord wants to impart power so that they can move forward. Kasi unless the Holy Spirit moves, itong events na ito will just be an ordinary events. Unless the Spirit of God move upon us, the message that we hear is just, ang ganda ng message. That's it. But without the anointing, without the Holy Spirit empowerment, it's not by might or by power, but by my Spirit of the Lord. Now, aaminin ko po sa inyo, yung tatlong pong iyon, fear, comfort, past. Akong nakatayo rito. Present sa akin yung tatlong iyon. I still have fear. Natatakot ako. Minsan komportable na ako.
minsan hinahabol ako ng nakaraan ko. And I believe sa pagtayo ko pong ito ay hindi ako nag-iisa. Maraming nakaka-identify sa sitwasyon ko na nakatayo dito. Now, let me call on you now. Meron ba pangalan ditong Dan? Dan. Dan. Meron ba ditong Dan? Or Daniel? Danilo? Meron ba? It's good. Yes, hindi ko alam ng pangalan mo. Daniel ka ba? Alaga. Yes, eh. Binibilang ko yung word ni Pastor. Pastor Duke kanina kung ilang beses na binabanggit yung well done. 1, 2. Binagay, done. Well done. Pangatlo, bigay sa akin, may binagay, done. Wow! Tawagin mo, may Daniel dito. Hindi ko alam, ito yung Daniel pala. Si Yoshi. Praise God. Daniel, dalawa na tayo. Hindi ka nag-iisa. Natatakot din ako. Hindi sa komportable din ako sa buhay ko. Hinahanap ako ng aking nakaraan. Pero alam mo, Daniel, hindi tayo nagdadalawang marami dyan. Nakangiti lang yan. Pero nagtatapang-tapangan lang iba dyan. Mga tuwag din yan. Unless nabiyayaan ang kalakasan ng Panginoon. But the Lord, kaya sinabi sa akin ng Panginoon, tawagin mo yung Dan. Well done, tawagin mo. Well, this is what the Lord is saying. It's time to move. Time to move. Well, maraming Daniel dito actually. Now, sa unang category ng tao, if you know that you are part of the group na you have fear, lots of fear, raise your hands. Magkakaroon po tayo ng spiritual activation ngayon. I believe the Lord, I said, you know, God works through divine circumstances. God works in a mighty way. Now, I want you, Joseph, to pray with all your heart, with all your mind. Kita mo ito? One thing that the Lord is saying, the way that you will be delivered is when you speak the word of faith. 2 Timothy 1:7. God has not given us the spirit of fear, but of love, power, and sound mind. Come on, taas natin yung mga mind before God. Yung may fear, ha? Yung purong grupo ng tao. Now, you pray. Oh, thank you, Jesus. Lakasan mo, ilagay mo sa mic. Okay lang. Lord, Lord, salamat Lord sa iyong presensya. Sa araw na ito, Lord. Thank you, Lord, sa mga lumabas, Lord, na salita sa aming pastor, Lord, na si Pastor John Panginoon, Lord. Lord, hindi ko namin alam kung ano po ang nababalot ngayon, Lord. Napresensya ngayon dito sa place na ito, Panginoon, Lord. Ito'y tinatanggap namin, Lord, sa iyong pangalan, Lord. Salamat, Lord. Thank you for your presence, Father. Kami lumuluhod sa inyong harapan, Panginoon, Lord. Do it right now. Lubog ka. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Lord, yung mga aking kapatid na naririto, Panginoon, na hindi po nila alam kung saan sila pupunta. Mga nangyayari sa buhay nila, Panginoon, Lord. Lord, bigyan niyo sila, Lord, ng daan, Panginoon, Lord. Lord, yung sinasabi, Panginoon, Lord, one way, Panginoon, Lord, kaya ang daan, Panginoon, Lord, magtungo ng kalayaan, Panginoon, Lord.
kami namumuhay dito, Panginoon, sa mundo, Lord. Para gawin, Lord, ang puri sa inyo, Lord. Pero isang nawawala iyon, Panginoon, Lord. Dahil minsan sa takot, Panginoon, Lord. Yes, God. Sa flesh, Panginoon, Lord, sa bubaba, sa katawan namin. Lord, tanggalin niyo sa amin to, Lord. Palitan niyo, Panginoon, Lord, na iyong salita, Panginoon, Lord. Lord, kayo ang daan, Panginoon, Lord, na buhay namin, Lord. Nawa, Lord, ang aking kapatid, Panginoon, Lord, na narito. Yes, Lord. Yung mga tingin nila sa kanila sarili, Lord, na wala silang mapupunta, Panginoon, Lord. Sila i-bless niyo, Panginoon, Lord. Bigyan niyo sila ng daan, Panginoon, Lord, ng future, Panginoon, katulad ng nangyayari sa aking, Panginoon. Oh, yes, Lord. Yes, Lord. Yes, Lord. Oh, God. Minsan ubusan po kami, Panginoon, ng salita dahil nawawalan po kami ng pag-asa, Panginoon, Lord. Pero alam namin, Panginoon, Lord, kayo lang daan sa mundong ito, Lord. Yes, Lord. Kayo ang future, Panginoon, Lord. Kami ang kikilos, Panginoon, Lord, para i-guide ang mga nawawalan tao, Panginoon, Lord, nawawalan ng pag-asa. Hallelujah. Lord, Thank you, Jesus. Father God, in the name of the Lord Jesus Christ, Lord, habang nakataas ang ayong mga kamay, now we declare that we have victory in the name of Jesus. Yes. Now, Lord, by the power of the Lord and by the power of the Lamb, of the blood of the Lamb, Lord, we declare, God, in the name of the Lord, that fear has nothing to do with us, Lord. No, We are Lord. born by the blood of the Lamb, and we say and we cast it out all in the name of Jesus now. Name of Jesus. Ibago ko lahat, anumang fear na meron na naramdaman kayo, fear of the unknown, fear na parang may sakit ka, na parang, anumang tumatakot sa inyo ngayon. Now, let's all declare, now, in the name of the Lord, meron na pagkatakot sa, alam dito, meron ka ako sa lahat dito, but then, you have to declare, by faith, God, in the name of the Lord, yung may mga taong may personal bankruptcy, may mga dinadaanan na kayo ng Pastor Jun kanina, you have to declare, Father, in the name of the Lord, Amen. let's make the rise! Let's make the rise, Lord! Wow! Thank you, God. Thank you, Lord. In Jesus' name, say this prayer with me, please. Lord God in heaven, God in heaven. I declare that you are Lord. You are my King. Lord. Now I submit to you. Everything. Including my fear. Including my Lord, in fear. Jesus' name. Inject in me. Inject in me. By the power of the Lord. The power of the Holy Spirit. Love. Joy. Peace. In the Holy Ghost. Father God, in the name of Jesus. I bind by the power of the Lord. The spirit of fear. In Jesus' name. Go. In the name of the Lord. In the name of the Lord. Amen. Amen. Praise God. Thank you, Lord. Isa pa ho. Comfort. Past. Ate Connie, the Lord is impressing me. Could you pray for those people? Kasama kami. Na minsan na hindi kayo nakamove forward because of, parang satisfied na sa buhay natin. Pag-pray natin break something. Yes, Lord. There's in the heaven, there's in this room, may spirit na gano'n eh. May spirit of parang comfort zone. Maraming salamat po
God, dahil kayo ang Diyos na buhay na talaga naglalagay sa amin na kami, Panginoon, ay malagay sa kaayusan, malagay sa mabuting kalalagayan, malagay, Panginoon, na nararanasan namin ang kasaganaan ng bubuhay sa inyo. At ang mga bagay na ito, O God, ay tinatanggap namin bilang tanda na yung pag-ibig at pagpapala sa amin. Pinagpapasalamat po namin ang lahat ng ito, O God. Sa lahat ng aming mga dalangin, O God, na binibigyan katugunan niyo, ito po yung pagpapala sa amin. At sa mga bagay na ito, O God, na aming nararanasan, may mga pagkakataon, maraming pagkakataon na parang kami nakukulit. Doon ay, Panginoon, na walang ibang bagay na makapagbibigay sa amin ng contentment hanggang hindi namin mararating ang lugar dahil sa piling niyo. Lord, dalangin namin na kung sa mga oras na ito, ang bawat isa sa amin, O God, na nakukontento na lamang sa uri ng aming buhay. Nakukontento na lamang kami sa level ng aming pananampalataya. Kung kami, Panginoon Diyos, ay nakukontento na lamang sa paraan ng aming paglilingkod o yung aming commitment sa iyo, Ama. Pinubuksan po namin ang aming mga puso. Hinihingi po namin ang kapatawaran naman. Ang lahat ng mga kakulangan namin dito sa ibalan ng Panginoon. Patawarin niyo po kami ang dakilang Diyos. Tulungan at turuan niyo pa rin kami, O God, na magnasa, O Lord God, ang level ng pananampalataya namin. Ang magnasa, Panginoon, ang level ng Hallelujah! magnasa, Panginoon, Hallelujah! namin sa higit pagtataas dahil kayo ang Diyos na dakilang na dapat namin sambahin sa spiritual katotohanan. Na huwag kami masiyahan kung sino kami ngayon, kundi Lord, masiyahan kami sa mga nais pa kung maging kami sa darating na Hallelujah! Lord, inaasahan namin naman na sa puso ng bawat isa sa amin namin ito, sa nakakaranas o God, na sapat na sa amin ito, maayos ako dito, maluwag ako dito, hindi ko kailangan maghirap ako ulit sa pangalan ni Jesus o God. Dinadalangin ko itong bunutin at alisin niyo po lahat. Ang Espiritu ko at aming dinadalangin ito sa pangalan ni Jesus. Wala na kami mga Espiritu na mananatili sa buhay ng inyong mga anak na nasisiyahan na lamang sa sumunod ng kalagayan na ngayon. Kundi ang bawat isa, Panginoon, dinideklara po namin na bigyan niyo kami ng karunungan, bigyan niyo po kami ng discernment o God, sa kung ano pa po ang nais niyo gawin, ang nais niyo mangyari sa amin po, sa pangalan ni Jesus. Dahil kayo po ang nagsabi ng Panginoon Diyos, hindi niyo kami iniiwan ng ginawa, hindi pababayaan man, Lord God. Dahil ano man ang aming lakaran, tumaan man kami sa awan na tumaan man kami, Panginoon Diyos, sa iyong kami malulunod, kayo po ang aming kasama. Kaya Panginoon Diyos, kung kami, Panginoon, ay tumakakasama sa sitwasyon, Panginoon Diyos, na kami ay nakukontento na lamang sa kalagayan namin na hindi bali basta pinagawa kami sa inyo, patawarin niyo kami. At sa mga oras na ito, God, patuloy kayong mahusap at mahusap sa puso at isipan ng bawat isa sa amin na mahigit na malaki at magandang plano at bagay pa rin po yung nais na ipatupad sa buhay ng bawat isa sa amin. At maraming salamat, Panginoon, sa pribilegyo at biyaya nyo na nais nyo pa rin kami gamitin, O God. Mightily, only for your glory. Salamat po aming dakilang Diyos at kayo rin po nagsabi sa amin, Ama, sa anumang aming paghihirap, hindi nyo ibibigay kung hindi ito magdudulot sa aming Panginoon. Nangyari pa ikatatag ng aming pananampalataya sa just to test our faith. Just to test, O God, our faithfulness to you, O God. Kaya sa pangalan ni Jesus, O Lord, anuman, Panginoon, ang spirit of contentment sa kanyang present situation, sa mga oras na ito, we bind them all in the name of Jesus. Salamat po sa kalayaan na hindi na po ibinigay sa bawat isa sa amin. Salamat po, ito po nga ang dalangin sa pangalan ni Jesus. This was the last at the beginning of the pastoral with the microphone, but this, I think, this is the most important thing. We don't want to miss the work of the Holy Spirit sa ating kalagitnaan. Third, if you personally know that God is talking to you and moving you to something, to do something, yung sinabi ko kanina, hindi ka, alam mo yun na hindi ka kasama doon sa mga taong na we don't know what's happening. Hindi ka kasama doon sa grupo ng tao na they're just watching. Kundi alam mo na ikaw ay may purpose. You're part of the group of people that move, who make things happen. Now, I want you to do this. Kung alam mo na ikaw po yun, at lalo, very clear sa'yo,
weeks ago, 2 weeks ago, kahit kagabi kinakausap ni Lord, magmula pa po dito. Sinasabi niya, do this, anak. Talk to your son. Kausapin mo si Otosan. O, mag-venture ka sa business na ito. Mag-plug ka ng church to. If you know, kaya sinasabi na, mag-start ka ng Japanese church. Ano man ba? If you know, hindi ko pwedeng i-describe lahat eh. Pero alam mo na, ikaw yun. Ikaw yun. God is talking to you. Kung alam mo yun, join me. I would kneel down before the Lord. Kung ikaw yun, huwag kang luluhod. Kung hindi mo alam, kung hindi ikaw, kung hindi mo siguradong may pinagagawa sa si Lord, wow. Pero kung meron sa pagluhod mo, gawin mo ha. Obedience is better than sacrifice. Kung sinasabi sa inyo ng Panginoon, magbigay ka ng something na, hindi ko alam kung alam mo na ikaw yun. Obedience is better than, then lumuhod kang kasama ko. At sinasabi sa inyo ng Panginoon, ano mo bagay? Alam mo, kinakausap ka ng Panginoon. Then, do something. Do something. Hinilay ko sa Pastor Len. Len, halikan. Ikaw mag-lead ng prayer na ito, tapos bigay natin kay Pastor at pagkatapos. I believe, meron kasi kung pinagagawa sa akin ng Panginoon, kaya luluhod ako. Para sa mga tao lang na merong, alam nyo, may pinagagawa sa inyo ng Lord. The Lord, samahan niyo akong lumuhod. Meron man sa oras na ito, palaging takot, palaging tumatalikod, tinitingnan yung nakaraan. Ako yun. May mga bagay akong gustong gawin sa buhay ko, pero palagi kong tinitingnan, palaging nilalagay sa isipan ko ano ang nakaraan. Hindi ko kaya yan, hindi gawin ko. Narito ka doon, hindi ka pwede dyan. Ako rin yun, Panginoon. Kapatid ko, ikaw yun sa hamog ito, just pray to the Lord. Sabi mo, Panginoon, naalala ko kanina pag sinasabi ni Pastor Rob, naalala ko yung the wife of Lot. Naalala ko siya, mayaman sila, magandang buhay nila. Nasa comfort zone sila during that time, but the Lord said sa kanyang pamilya, huwag kang lumingon because you will be a pillar of salt. And what she did, kapatid, ay lumingon siya. Sa oras na ito, gusto ko ipakita, ganito tayo. Yung future hindi natin maharap, yung present hindi natin ma-enjoy kasi ganito tayo. Naglalakad tayo pag ganito. Nandito yung present, but then, ang paglakad natin patalikod, kaya hindi natin ma-enjoy, hindi natin makita yung nasa harap. And look what had happened. The wife of Lot, she became the pillar of salt. Kapatid, at kung ayaw mong mangyari, kung gusto mong maging asukal, kung gusto mong matamis ang buhay natin bilang isang Kristiyano, you want to go forward sa buhay ng Panginoon. Nagtataka ka, marami ka ng prayer, marami ka ng sinabi, Lord, ito Lord, gagawin ko Lord. But then hindi nangyayari. Maybe one thing na meron sa iyo, yung pass mo, kapatid. Sa oras na ito, we will pray for this. Oh, Rashika, just worship Him. Hallelujah. Pray mo natin si Lord. Oh, Rababashire de Nalahande. Oh, Rabashire de Nalababahande. Rabashire de. Lord, maliwanag, Panginoon, sa buhay namin, Lord, na may tawag kami. Ulit, Lord, dahil sa nakalipas namin, Lord God, patuloy kami ng pinapalik, Panginoon, sa amin nakalipas. Lord, sa oras na ito, Panginoon, winawakasan namin. Napatay namin, Lord, kung ano nakalipas sa buhay namin. At Lord, maglalakad kami, Panginoon. Ayaw, Lord, God, sa kalooban, Panginoon, nakalimutan namin, Lord, kayo nakaraan sa buhay namin. Lord, gusto namin na lumakan, Panginoon, ayaw, Lord, God, sa inyo pong kalooban. Gusto namin, Lord, God, na maging malalim. Gusto namin, Panginoon, Lord God, na mas palimatibay bilang isang mananampalataya. Hayaan, Lord God, ano mang kayamanan, ano man, Lord God, yung comfort zone na meron kami, Lord God, sa buhay namin. Handa namin iwanan, pagpapalit namin, Lord, Panginoon, sa pag-serve, Panginoon, sa inyo.
Lord, sa hapon ito, Lord God, hayaan, Lord God, yung Espiritu, Lord God, ang pagkimilunggo na meron kami, Lord God, sa hapon ito. Lord, we pray, Lord God, that we declare freedom, Lord, in the mighty name of Jesus. Kasalanan namin, Lord, sa asawa namin, kasalanan namin, Lord God, sa anak namin, kasalanan namin, Lord God, sa mga tao, Lord, na hindi namin kilala, kasalanan namin, Panginoon, sa anumang bagay, Lord, na ginawa namin. Lord, binawakasan namin, tinatapos namin, Lord, tinawa namin, Panginoon, sa kailaliman ng dagat, Panginoon, ang mga nakaraan ito sa buhay namin. At Lord, ito, Panginoon, ng araw, February 10, Lord God, 2013, Lord God, we declare, Lord God, this is the new life, new day, new life. Amen. Hallelujah. Oh, thank you. Oh, thank you, Lord. Shout it with me. Freedom. 1, 2, 3. Freedom! Come on. Freedom! Look right there. Freedom! Hallelujah. Let's go. Let's move forward. Glory to Jesus. Lord. Amen. 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 Hallelujah. Thank you, Lord. Praise God, where the Spirit of